Good morning. Morning. By the way, hindi na po ako sa Quiapo Church naka-assign ngayon. Last February, ako po ay naitalaga sa bago kong assignment. Pag tinatanong ako ng mga parishioners sa Quiapo, saan ka na naka-assign, Father? Sa may Assumption, sa Malate. No? Saan yun, Father? Sa may Malate, Manila. Saan yun? Sa may tapat ng Manila Zoo. O sige Father, dadalawin ka na lang namin sa Manila Zoo. Wala ako sa Manila Zoo. Sa tapat ako ng Manila Zoo, Our Lady of the Assumption Parish. At ako po ngayon ng Parish Administrator and I would like to ask for your prayers sa aking pinalitang pari because sad to say, last February, he got his bypass operation and 4 weeks ago, he got a massive stroke. So please pray for Father Doji Asuncion. Until now, he is in coma. Na baka sabihin niyo si Father naman, Lunes na Lunes, yan ang iyong balita sa amin. Pero napakaganda ho kasi ng reflection din kanina. Hindi lang tayo humihingi dapat ng longer life. Kanina pinapakinggan ko po kayo, ang galing-galing ng mga sumayaw dito. Kitang-kitang batang-bata pa sila. Pero makikita mo yung talagang medyo may edad na, deep na, nakaangat pa rin sila. Pero wag niyo kalilimutan, sabi ko kanina, napakadali naman palang mahalin si Lord. Donut lang pala ang katapat. Madali naman palang mahalin si Lord. Mahalin mo lang si Lord. No? May donut daw na katapat. Pero maganda yung sinabi ni Tita kanina, we are asking for health, for wealth, and for a longer life. But my dear friends, these past 2 weeks, naganap na ho yung sinasabi ni Kristo. Yung kanyang pag-alis at ang pagdating. But even before that, actually ho, tayo ay nasa karaniwang panahon na. We are already in the ordinary time. 7 weeks, we just celebrated the gift of Easter. 7 linggo nating ipinagdiwang ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya kahapon, if you attended the Mass, at sana sinabi nung pare or nakalimutan niya, for the last time, sa final blessing, doon sa dismissal, nung sinabi nung paring tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo, sinabi ba nung paring, Alleluia, Alleluia. Because that is the last day of Easter celebration too. At tayo po ay nasa karaniwang panahon na. Ordinary time. 7th week in the ordinary time. And what a beautiful way to start the ordinary time by celebrating today the feast of Mary, the Mother of the Church. Kapistahan po ngayon ni Maria, ang ina ng simbahan. 2 weeks ago, ano pong pinagdiwang natin? May, kung di ako nagkakamali, May 12. What did we celebrate? Mother's Day. Nasaan ho ang mga nanay dito? Taas ang kamay. Nasaan ho ang mga nanay? Pwede ba palakpakan ho natin ang mga nanay ulit dito? No? Alam niyo po, I believe, kung nung May 12 ko kayo pinapapalakpak, I am sure may hiyawan pa yan. Dahil Mother's Day. Meron ako nakitang isang caricature sa FB. 2 eksena. Eksena ng Mother's Day at eksena ng Ordinary Day. Ang nanay kapag Mother's Day. Yung unang picture, nasa gitna siya, napapalibutan ng mga anak at apo, at sila ay nag-group fee. But, Ordinary Day, si nanay, selfie. Just imagine how we remember and celebrate the gift of our mother on Mother's Day and every day. Sana, no? Huwag nating kalilimutan yung biyaya ng ating mga nanay at yung biyaya ng pagiging nanay mo. Sa gospel na binasa ngayon, para bang, Father, bakit ganun ang gospel? Mary, Mother of the Church, and yet, ano ang eksena sa gospel natin ngayon? The last day of Jesus. Si Kristo, sa kanyang kamatayan,
At sino ang mga kasama ni Kristo sa kanyang kamatayan? Natira ang kanyang nanay. Kaya nga, dapat tanggap na ho natin. Tayong mga matatanda na, tanggapin natin ang katotohanan. Ang nanay natin, walang hanggan. Hanggang dulo. Naalala ko yung kwento ng nung ako'y naka-assign sa may Tayuman, doon sa school, doon sa parish church, may school. So isang umaga ngayon, magtatanghali na, wala akong magawa, tumambay ako doon sa guardhouse. At nung nag-break time na, naglabasan yung mga bata para kunin yung mga lunch nila doon sa kanilang mga yaya, sa mga sundo nila. So nagpunta sila sa guardhouse, sa gate. Ako tinitingnan ko naman sila. Tapos po nung nag-bell na, meaning to say, tapos na ang break, takbuhan na pabalik, may natirang batang babae. Tapos tingin sa labas, nakasambakol na yung mukha niya. Maya-maya may tumatakbong babae, nagmamadali. Tapos pagdating niya doon sa gate, nandun yung bata, sabi ng bata, ba't late ka na naman? Wala na, tapos na. Sabi ko, kawawa naman yung yaya. Tahimik lang. Sabi ng bata, sige na ma, umalis ka na, akin na. Ma, umalis naman, masunurin yung nanay. Tandaan natin ito pare-pareho. Kahit ikaw na ang nagbabayad ng pagkain, ng gamot, ng kuryente, ng tubig sa bahay, hinding-hindi mapapalitan ang nanay. Huwag mo kalilimutan yan. And remember the many times and moments yung mga eksenang kagaya ng gospel natin ngayon. Isang napakalungkot, napakahirap, napakasakit na yugto sa buhay ng isang nanay. Ang makita niya, ang marinig niya, ang malaman niya, ang paghihirap ng anak niya. Kaya si Maria, nanay ng simbahan, sapagkat si Maria ay kasama natin, hindi lang sa mga yugtong tayo ay masaya, malusog, maginhawa, asensado, kagaya ng tunay na nanay. Nandun pa rin siya nakasiksik sa atin kahit ayaw mo na. Alam ko may kanya-kanya tayong kwento. Do you still remember when was the worst, the most difficult moment in your life that there was your mother beside you? Marami tayong, nung ako'y nagkaroon ng malubhang sakit, seminarista pa lang ako, ang sitwasyon ko noon hindi 50-50, 70-30. 30, the chance to survive, and 70, the chance to die. And then eventually, nung ako'y gumaling, kinuwento ng nanay ko sa akin yun. Sabi niya, alam mo, Toy, hanggang ngayon, ang tawag na sa akin, Toy. Sabi ko, pag nasa labas, huwag masyadong malakas, ha? Baka magayahin din ng iba. Sabi niya, alam mo, Toy, isinuko na kita sa Diyos noon. Sabi ko, pambihira ka naman? Sinuko mo ko kagad? Kala ko, mahal mo ako. Sabi niya, ay kung alam mo lang. Ang dasal daw niya, Lord, kung kukunin mo na. Dahil hindi ko kaya siyang makita ng ganyan. If you have seen the movie The Passion ni Mel Gibson, at the foot of the cross, wala namang eksena si Maria doon. Ang galing nung actress, di ba? Mukha lang niya. Pero ano yung ginawa nila na parang sa isip ni Maria, nakatingin siya kay Kristo, unti-unting namamatay at sinasabi ni Maria, kung pwedeng ako na lang. Kung pwedeng ako na lang. Pero wag nating kalilimutan mga kapatid, si Maria ay hindi lamang nanatili kay Kristo sa paanan ng krus. Sapagkat hindi krus ang tumapos sa buhay ni Jesus. Kaya nga itong nagdaang 2 linggo, 2 mahalagang pangako ang natupad, ang naganap. Ano yung 2 pangako ni Kristo sa kanyang mga alagad? Una,
Sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, kaunting panahon nyo na lamang ako makakasama at aalis na ako, babalik na ako. O, di ba? Very familiar yan sa mga nanay. Kapag buwisit na talaga yung nanay natin, lalo na nung bata tayo, kapag ang tigas-tigas ang ulo natin, tamad tayo. Kahit ngayon, anong sinasabi nila? Ay, ewan ko sa'yo, matanda na ako. Paano ka na pag nawala na ako? Malapit na ako. Minsan tinatawanan natin, but I tell you, totoo yun. Mangyayari rin yun. Kagaya ng sinabi ni Kristo, aalis na ako, babalik ako sa aking Ama. Dalawang bagay ang dapat nating tandaan. Una, may hangganan tayong lahat. Sa kwento ni Kristo, ipinapaalala sa atin na huwag nating kalilimutan. Walang dahilan na mag-away-away tayo, mag-agawan tayo sa mga bagay na iiwan din natin sa mundong ito. May hangganan tayo. We just don't know when or how, but surely it will happen. Isang mahalagang salita ang dapat nating tandaan araw-araw. Minsan tinatawanan, minsan kinakatakutan, pero dapat mong paniwalaan. Pwede po ba sabihin niyo po sa katabi ninyo, mamamatay ka rin. Minsan nakakalimutan natin yan. Kaya ngayon sinabi ni Tita kaninang, who wants to have a longer life, let us not just desire for a longer life, but make sure we will have a better life. Ang buhay hindi pahabaan, hindi patagalan. Ang buhay, pabutihan. Dahil isang araw, pag humarap tayo sa Diyos, hahatulan tayo ng Diyos. Hindi kung sino ang nabuhay ng mahaba, kundi kung sino ang nagsikap mabuhay ng tama. There is this beautiful story about the last will of Saint or Alexander the Great. The great king. Hindi ko alam kung narinig nyo na yung tatlong mahalagang huling habilin, tamang-tama sa St. Peter. Ang tatlong huling habilin ni Alexander the Great, pag siya ay namatay. Una, sabi niya, pag ako ay namatay, ang gusto kong magkakarga ng aking ataol, hindi staff ng St. Peter. Ang magdadala ng aking ataol ay ang magagaling kong mga doktor. Ang mga eksperto kong doktor. Bakit? Para ipaalala na wala rin silang nagawa. May hangganan ang talino, ang talento, at ang pera ng tao. Pangalawang bilin ni Alexander, pag ako ay namatay at ipinisusyon ang aking ataol sa bayan, habang ipinuprosisyon, ikalat niyo ang aking mga alahas, kayamanan, pera. Bakit? Para ipaalala na dumating ako sa mundong walang dala at aalis akong walang dala. At panghuli, ito medyo nakakatakot na bilin niya. Sabi niya, pag ako ay namatay sa aking ataol, ang dalawa kong kamay dapat nakalabas. Diyos ko naman, ikaw kaya pumunta sa burol at pagpasok mo, makita mo nakalaylay yung dalawang kamay nung patay. Ewan ko, pag hindi ka tumakbo, palabas. At bakit niya sinabi yon? Para ipaalala na ako ay dumating ng wala ring dala. Hindi ko madadala ang anumang kayamanan na ito. Kaya nga mga kapatid, yung pangalawang paalala ng ascension, may langit na hinahanda si Kristo para sa atin. Nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Kung meron man tayong dapat na pinaghihirapan at pinagsisikapan, yung langit na binalikan ni Kristo. At kaya siya umalis upang ihanda ang langit na yan para sa atin. At yung pangalawang pangakong natupad kahapon,
50 days after Easter, the Pentecost. Alam ni Kristo na hindi natin kaya lahat. Tinanggap natin ang Espiritu Santo, una nung tayo ay bininyagan, pangalawa nung tayo ay kinumpilan, pinalakas ng Espiritu Santo ang kabutihan at kakayahan natin. Kaya nga ito ang wag nating kalilimutan. Kapag nahihirapan ka ng magtrabaho ng mabuti, kapag nahihirapan ka ng magsabi ng totoo, kapag nahihirapan ka ng magpatawad, kapag nahihirapan ka ng magmahal, kapag napapagod ka ng maging mabuti, come, Holy Spirit. Tulungan mo ako. At tandaan natin, sa dalawang tagpong ito, nandun si Maria. Bago umakyat si Kristo, nang binilin niyang humayo kayo at magpahayag ng mabuting balita, nandun si Maria. Nung bumaba ang Espiritu Santo at ibinigay sa mga alagad, nandoon si Maria. Kaya mga kapatid, ngayong unang araw ng linggong ito, ngayong unang araw muli ng ordinaryong panahon, sinasamahan tayo ni Maria. Na araw-araw, magsikap pa rin tayo sa tulong ng Espiritu Santo na gumawa ng mabuti at maging mabuti. Huwag lang tayong maghangad ng buhay na mahaba. Araw-araw, magsikap tayong mabuhay ng tama. Ngayon po ay tayo'y mananalangin, pasasalamatan at babasbasan natin ang mga alay na ating ibabalik sa Panginoon bilang tanda ng ating pasasalamat. Tumayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. itaas po natin ang ating mga alay. Ama naming makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa biyaya ng aming Panginoong Hesukristo, ang iyong anak at aming kaligtasan. Ang lahat ng aming biyaya ay aming ipinagpagpasalamat sa iyo. Itinataas namin ang lahat ng ito, Panginoon, at ibinabalik sa iyo ang papuri. Salamat, Panginoon, sa maraming pagkakataon na iniligtas mo kami, pinagaling mo kami, pinatawad mo kami. Panginoon, nawa ang anumang biyayang aming taglay ngayon ay magamit namin upang maipagpatuloy namin ang isang buhay na tapat, ang isang buhay na masaya, ang isang buhay na ligtas. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papurit, pasasalamat sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang Espiritu Santo sa tulong ng panalangin ni Maria sa mga pagkakataong napapagod, nagsasawa, at nahihirapan kami na magsabi ng totoo, na gumawa ng mabuti at mabuhay ng tama. Salamat, Panginoon, papurit, pagsamba ang inaalay namin sa iyo. Amen. 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 God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.